Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Mayoy 6, 2025. Sa araw na ito, Mayoy 6, dumadaloy sa iyong paligid ang isang uri ng enerhiyang nagpapalalim sa iyong pag-unawa sa sarili mong mga hangganan. Bilang isang Aries, likas sa iyo ang sumugod ng walang pag-aalinlangan sa mga bagong hamon, palaging pursigido, palaban, at may matinding kagustuhang maabot ang ruwok ng tagumpay. Subalit ngayon, inaanyayahan kang pansamantalang huminto. Sa halip na palaging tumatakbo, subukang huminga ng malalim at ituon ang pansin sa kasalukuyan. Ang sandaling ito ng paghinto ay hindi kahinaan, bagkus ay isang pagkakataon para sa panloob na pagninilay at pagpapakawala ng mga pasaning matagal mo nang kinikimkim. Maaring ito ay mga responsibilidad na hindi mo na kailangang dalhin mag-isa, mga alaala ng kabiguan na paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan, o mga takot na unti-unting humahadlang sa iyong pag-abante. Ang paghinto, kapag niyakap ng may kababaang loob, ay nagiging bukal ng karunungan. Kapag binigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong huminto at magmuni-muni, mas malinaw mong makikita kung aling mga gawain o relasyon ang talagang nagpapasigla sa iyo, at alin ang nagiging pabigat lamang. Ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang pagsuko, ito ay isang uri ng matalinong pagpapalakas. Sa katahimikan, mas naririnig natin ang tinig ng ating puso, ang tinig na kadalasan ay natatabunan ng ingay ng abalang araw-araw. Habang dumadaloy ang iyong araw, mahalagang isabuhay ang sining ng atensyon. Ang pagiging mapagmatsyag sa maliliit na bagay, mga detalye na madalas nating binabaliwala, ay may kapangyarihang magbukas ng mga bagong pananaw. Kapag sinimulan mong pahalagahan ang bawat galaw, bawat salita, at bawat damdaming dumarampi sa iyo, mas nauunawaan mo kung paano ka nakakaapekto sa iba. Ang pakikitungo mo sa mga tao ngayon ay maaaring magkaroon ng mas malalim na epekto kapag dala mo ang damdaming ito ng kamalayan. Sa halip na magmadali, subukang damhin ang bawat sandali, ang ngiti ng isang kakilala, ang tahimik na lakad, o ang simpleng pag-upo sa ilalim ng liwanag ng araw. Sa paggawa nito, mas magiging bukas ka sa mga mensahe ng iyong kapaligiran, at mas mailalapat mo ang iyong talino sa mga planong matagal mo nang niluluto. Ang enerhiya ngayon ay nagbibigay liwanag sa iyong abilidad na ituon ang pansin sa mga detalye, at ang iyong likas na kasipagan ay mas mapapakinabangan kung isasabay mo ito sa pagiging mapanuri. Ngayon ang tamang panahon upang ayusin ang mga planong natigil o muling balikan ang mga proyektong hindi natapos. Maaari mong matuklasan na ang tagumpay ay hindi laging nasa bilis, kundi sa tiyaga at maingat na pagpoproseso. Ang balanse sa pagitan ng determinasyon at kapanatagan ay isang bihirang biyaya na maaari mong yakapin ngayon. Hindi mo kailangang palaging umarangkada, minsan, ang tunay na paglago ay nangyayari sa mga sandaling tahimik at puno ng pagninilay. Ngayong araw, hinihikayat ka ring lumapit sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Isa itong biyaya na hindi lamang para sa taong pinapatawad mo kundi higit sa lahat para sa sarili mong kapayapaan. Ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring maghilom kapag tinanggap natin ang katotohanan na ang bawat isa ay may kakayahang magbago. Kung may hidwa ang hindi mo pa natatapos, ngayon ang panahon upang simulan ang hakbang patungo sa pagkakasundo. At kung ikaw mismo ang hindi makapagpatawad sa iyong sarili, yakapin ang ideya na ang kabiguan ay bahagi ng daan patungo sa karunungan. Ang pagyakap sa kapatawaran ay tila pagbubukas ng bintana kung saan muling pumapasok ang liwanag, isang liwanag na magdadala ng bagong pag-asa at mas malalim na koneksyon sa mga taong nasa paligid mo. Ang pagpapatawad ay hindi kailangang maging isang maringal na kilos. Maaari itong magsimula sa katahimikan, sa isang lihim na panalangin, o sa isang simpleng patawad na ibinubulong mo sa sarili. Ang mahalaga ay ang intensyon, ang puso mong handang palayain ang galit, sama ng loob, at bigat ng mga pagkakamaling matagal nang nagpapahirap sa iyo. Kapag napalaya mo ang iyong sarili mula sa mga tanikala ng nakaraan, mas nagiging magaan ang iyong kilos, mas bukas ang iyong damdamin sa pag-ibig, at mas malinaw ang iyong pananaw sa mga susunod na hakbang. Ngayon, damhin mo ang kahalagahan ng introspeksyon. Sa pagbubukas ng iyong isipan sa katahimikan, madalas ay mas nadarama mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap.
Hindi mo kailangang kumonsulta sa maraming tao o humanap ng kasagutan sa labas, ang mga kasagutan ay nasa loob mo. Kailangan mo lang ang lakas ng loob upang tahimik na harapin ang sarili mong katotohanan. Minsan, isang sandali lamang ng malalim na pagninilay ang kailangan upang makita mong malinaw ang iyong landas. Sa paghahanap ng mga sagot, magtiwala kang ang iyong damdamin ay isang mahalagang gabay. Sa aspeto ng iyong pang-araw-araw na buhay, ito rin ay magandang araw upang bigyan ng pansin ang kalusugan ng iyong isip at katawan. Ang pagpili ng mga pagkain na nakapagpapalusog, pag-ehersisyo, kahit ilang minuto lamang, at ang pagkakaroon ng sapat na pahinga ay hindi lamang pisikal na gawain kundi emosyonal ding pangangalaga sa sarili. Ang iyong kalusugan ay pundasyon ng lahat ng iyong mithiin. Kapag mas malusog ka, mas handa kang harapin ang mga hamon ng mundo. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, kulay ng paglago, paghilom, at bagong pag-asa. Ang mga numero na nagdadala ng swerte sa iyo ay 15 at 20. Kung may pagkakataon kang sumubok ng bagong bagay ngayong araw, isang bagong resete, isang bagong landas sa paglalakad, o kahit isang kakaibang libro, ito ang maswerteng gawain na maaaring magdala ng inspirasyon o makabuluhang insight sa iyo. Ang munting paglayo sa iyong comfort zone ay maaaring magbukas ng bagong pagkakataon. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ka ng ilang sandali upang pasalamatan ang sarili mo. Hindi lahat ay kayang magpakatotoo sa sarili, tumanggap ng kahinaan, at maging bukas sa pagbabagong panloob. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa paglalakbay palabas, kundi higit sa lahat, sa paglalakbay paloob. Sa iyong pagharap sa sariling salamin, sa mga damdaming maaaring matagal mo nang itinatanggi, sa mga pangarap na matagal nang natutulog sa loob mo, nakikita mo ang iyong tunay na lakas. Hindi sa pagiging palaban lamang, kundi sa kakayahang magmahal, magpatawad, at muling bumangon. Mahalagang tandaan na hindi araw-araw ay kailangang maging makabago o puno ng aksyon. Minsan, ang tahimik at mapanlikhang araw ang siyang nagtatanim ng binhi ng tagumpay para sa bukas. Kaya't yakapin mo ang araw na ito nang may bukas na damdamin at malawak na pangunawa. Huwag kang magmadali. Hayaan mong ang mga bagay ay dumaloy sa kanilang natural na daloy. Makinig sa tibok ng iyong puso, sundin ang agos ng iyong damdamin, at manalig na ang bawat hakbang mo ay ginagabayan ng mas mataas na layunin. Sa huli, sa bawat paghinga mo ngayong araw, damain buo na ikaw ay buhay, ikaw ay lumalago, at ikaw ay patuloy na humuhubog ng sarili mong kapalaran. Sa katahimikan ng pagninilay, sa lalim ng pagpapatawad, at sa liwanag ng pag-asa, naroon ang simula ng iyong mas maliwanag na bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo,